Kinabukasan, pagkatapos ng date nila Major Aragon, ay masiglang nagising si Biboy. Naghanda na itong pumasok sa opisina. Nasasabik siyang muling masilayan ang magandang mukha ni Diana. Habang sakay ng kanyang motorsiklo, ay dumaan muna siya sa isang kaibigan sa area ng Mindiola upang kunin ang ilang impormasyon na kailangan niya para sa isang entrapment operation ng kanilang team. Malapit na siya doon nang mapatigil siya dahil sa pagkakagulo ng mga tao sa isang creek sa nasabing lugar. Nakita niyang nakordon na ang buong palibot at marami ng usyoso. Naroroon na rin ang mga pulis sa area na iyon, maging ang forensic team ng Soko. "Bata, mukhang may patayan na namang naganap dito." Boses ng multo ng babaylan sa isip ni Biboy. Hindi na nagtangkang makipagsiksikan ng binata sa gitna ng mga tao. Lalo na nung makita niya ang napakaraming reporters at media. At ang isa pa ay labas na ito sa kanilang jurisdiction. Inutusan na lamang niya ang ilang kasamang multo na tignan kung ano ang pinagkakaguluhan doon. Agad naman tumalima ang dalawang nautusan ng binata. Ang mga ito ang nakiusyoso habang naghihintay sa di kalayuan si Biboy. "Boss, kakaibang mga bangkay ang natagpuan na lumulutang sa creek." Balita ng isa habang pasakay na uli ang binatang tenyente sa kanyang motorsiklo. Ipinasya na lamang nitong ipagpaliban na pakikipagkita sa kanyang informant. Habang nasa daan ay iyon ang paksa nila ng kanyang mga kasamang multo. Pagpasok sa opisina ay nagtuloy muna siya sa silid ni Major Aragon. Nakita niyang may kausap ito sa telepono kaya hindi muna siya kumibo. Sumenyas ito sa kanya na maupo siya. Hindi niya naririnig ang nasa kabilang linya, subalit naririnig niya ang sagot ng dalaga. Kita niya ang pagkamangha sa mukha nito. Marahil dahil sa sinasabi ng kausap nito sa kabilang linya. "Yes. Copy, sir. Kami na pong bahala sa kaso. Makikipag-coordinate na lang ang mga tao ko sa departamento na nakakasakop sa area." Naririnig niyang sagot nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga bago nito binalingan si Biboy na kanina pa naghihintay na i-dismiss siya ng babae. "Tenyente, ipinasa sa ating departamento ang kaso ng natagpuang 3 bangkay sa creek sa area ng Mindiola." Wika ng babae sa binata. "Ikaw at ang team mo ang aatasan ko sa kasong to. Daanan mo mamayang gabi sa bahay ang kopya ng mga detalye." Duktong pa nito sabay senyas na umalis na ang binata. Isang bahagi ni Biboy ang wari ay nasaktan sa sobrang kapormalan ng dalaga. Hindi man lamang siya nitong initian. Parang baliwala lamang dito ang naging date nila kagabi. Samantalang siya ay halos hindi makatulog sa kakaisip dito. Hindi pa makatkat sa isip niya ang pakiramdam nang dampian siya nito ng halik sa pisngi bilang goodbye kiss. "Sabi ko sa bata, ganyan ang mga babae. Mahirap ispilengin." Pangaasar ng mga kasama niyang multo. Tahimik na lamang nanilisan ng binata ang silid ni Major Aragon. Nang makaalis ng binata, ay saka lamang muling tinapunan ng tingin ni Diana ang pintuan. Nais niyang magtanong sana kay Biboy kung wala ba talagang kakaibang nangyari sa restaurant kagabi. Bakas pa kasi sa kanyang suot na anting-anting na pinagana at ginamit niya iyon kagabi. Subalit wala siyang maalala. Hindi niya makuwang magtanong sa binata sapagkat ayaw niyang malaman nito na isa siyang antingera. Hindi alam ng dalaga na natuklasan na ni Biboy ng gabing iyon ang tungkol sa kanyang lihim. Inalis na lamang iyon ng multo ng babaylan sa kanyang alaala. Sa silid tanggapan ay muling pinag-isipan ni Biboy
ang tungkol sa nadaanan nilang tagpo sa creek. Alam niyang ito ang tinutukoy ni Diana na bagong kaso na hahawakan nila. Ayon sa nakita ng kanyang mga multo, ang mga natagpo ang bangkay ay may kakaibang itsura. Ang mga ito ay mukhang mga natuyong tuod. Butot balat na lamang na wari sinipsip ng kung ano ang lahat ng dugo at laman. Nakilala rin ng multo ang isa sa mga biktima, ang lalaking nobyo ng babaeng aswang na tinangay at pinaslang ng nakasagupa nila kagabi. Kaya natitiyak ni Biboy na ang mga ito ang may kinalaman sa pagkamatay ng mga biktimang natagpuan sa Maruming Creek. Naging palaisipan kay Biboy ngayon ang motibo ng mga ito. Maging kung anong uri ang mga ito ay isang misteryo para sa binata. Kakaiba kasi ang mga ito sa mga uri ng aswang na pamilyar na sa kanya. Iniisip din niya ang koneksyon ng mga salarin sa aswang na pinaslang ng isa sa mga ito kagabi. Ang tanging nakuha ng multo sa alaala nito ay mula ang mga iyon sa bansang Mexico at kaya nais nilang makuha ang babae dahil sa formulang naimbento ng ama nitong isang Pilipinong siyentipiko. Isang formulang mag-aalis ng anyong halimaw ng mga ito. Subalit, mas magpapalakas sa kanilang mga kakayahan at kapangyarihan. Ngunit hindi na nakita ng multo sa alaala ng lalaki kung nasaan ang formula at nasaan na ang ama ng babaeng aswang. Ipinasya na ni Biboy na balikan kinahaponan ng kanyang kaibigan na dapat ay pupuntahan niya sa Mendiola. Uunahin niya munang ipatrabaho sa kanyang mga tao ang tungkol sa supplier di umano ng droga sa Kalakhang, Maynila. Lubharing mahalaga ang kasong ito sapagkat mga matataas na taong may padrino sa custom ang sangkot dito at ilan ding opisyal ng nasabing ahensya. Tila ito siyang sindikato na nagpapalusot ng droga mula sa ibang bansa. Ayon pa sa impormasyon na nakuha niya, ay konektado ang mga ito sa grupo ng kartel. Muli siyang tumigil at saglit na minasdan ang kabuuan ng munting ilog-ilugan o creek. Hindi maiwasan ng binata ang masulasok sa amoy na umaalingasaw mula rito. Kulay itim na ang dating malinaw na tubig dahil sa samot-saring basura na naiipon doon. Ngunit naaalarma ang binata nang makaramdam siya na tila may mga pares ng matang nakamasid sa kanya. Iginala niya ang paningin niya sa paligid, subalit wala siyang nakita. Pero ramdam niya na hindi nag-iisa kung sino man iyon. Nagtuloy na lamang ang binata sa bahay ng kanyang informant. Papadilim na kaya kailangan niyang magmadali na. Malayo-layo rin ang bahay ni Diana mula sa Mendiola. Baka mainip ang dalaga. Balak niyang yayain muna itong kumain sa labas at tuloy ay magtapat na ng damdamin sa dalaga. Tutal ay kukunin lamang niya ang files at marahil ay ilang instruction ng dalaga tungkol sa kaso. Nakaabang na sa kanya ang kanyang informant nang pumarada ang kanyang motorsiklo sa tapat ng munti nitong barong-barong. Waring sabik sa kung anumang ibabalita ang lalaki. Nako, buti dumating na kayo. May bago akong impormasyon, sir. Bungad nito sa kanya. Tungkol sa sindikato ng droga ba? Tanong ng binata nang makaupo na sa bakanting likmuan na naroon malapit sa bintana. Nang makaupo, ay inabot niya sa kaibigan ang sobre ng pera na ipinangako niya rito. Nagpapadala kasi ito sa pamilya sa probinsya. Halos pangkain na lamang ay tinitira nito para sa sarili mula sa sahod nito sa construction, kaya't regular niya rin itong sinasahuran tuwing kinsenas at katapusan. Hindi, sir. Tungkol ito sa mga salarin nang natagpo ang bangkay kanina. Ano nito kay Biboy? Isa itong triad ng mga mandurugo. Ang mga ito ay mga demolition squad ng matataas na negosyante at politiko, sir. Duktong pa nito.
Nagulat ang binata sa sinabi ng informant. Saan ito nakuha ang impormasyong iyon? Napansin naman ng informant niya ang tila pagdududa sa mukha ng binata. Kung kaya ay dinitalya nito ang nakita nito isang gabi sa labas ng kanyang barong-barong. Ayon dito ay nakita umano nito ang isang matandang lalaki na dugoon tumatakbo. Malinaw ang paligid sapagkat kabilugan ng buwan at may mga nakasinding poste ng ilaw sa daan. Nasa labas ang lalaki at naninigarilyo. Napansin niya na tila may mga humahabol sa matanda. Nagkubli umano siya at sa bintana na lamang sumilip nang makita na mga kakaibang nilalang ang humahabol dito. Nakita rin niya ang isang bag na inihagis nito sa basurahan sa tapat ng kanyang barong-barong. Nasaan ang bag? Binuksan mo? Anong laman? Sunod-sunod na tanong ng binata. Mga botilya at blue box, sir. Doon ko nabasa ang tungkol sa sindikatong mandurugo. Sagot nito sa kainabot ang bag kay Biboy. Hinalongkat ito ng binatang tenyente at isa-isang sinuri ang mga botilya. Pagkatapos ay inilabas ang aklat at tinunghayan. Hindi makapaniwala si Biboy sa mga nabasa. Isa itong blue book ng sindikato. Nakasulat ang lahat ng matataas na opisyal dito ng nasabing organisasyon. Pati ang mga ahensya na pumuprotekta dito tulad ng custom at immigration. Mga pangalan at address ng mga dayuhan na narito sa bansa. Maging ang mga oras ng tagpuan ng mga ito sa mga piling lugar. Kumbaga ay meeting place. Malakas ang kutob ni Biboy na karamihan sa mga pangalang nakasulat ay mga aswang na mandurugo at karamihan sa mga ito ay mula pa sa ibang bansa. Sa pinakahuling bahagi ng aklat ay nakasulat ang tila isang formula at sangkap na orasyon dito upang maging mabisa. Napangiti ang multo ng babaylan sapagkat ang mga orasyon at sangkap ay kabisado niya. Ito'y formula na ginagamit nilang mga sinaunang babaylan. Kailangan lamang baliktarin niya ang pinakahuling sangkap na orasyon upang maiba ang bisa nito. Matapos makuha ang pinakamahalagang impormasyon ng sindikato ng droga, ay binitbit na ni Biboy ang bag na kinapapalooban ng aklat at mga botilya. Saka ito nagpaalam sa kausap at sumakay na sa kanyang motorsiklo. Plano niyang itoka ang kanyang team sa pagsubaybay dito habang siya naman ang tutugay-gay sa mga mandurugo. Dumaan muna si Biboy sa isang kasamahan at iniwan ng tala na ibinigay sa kanya ng informant. Ngunit nang nasa kahabaan na siya ng rutang papunta sa bahay ni Diana, ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang binata. Tila ba biglang tinambol ng malakas ang kanyang dibdib. Halos magbuhol na sa kaba ang kanyang hininga. Bigla ang pagpasok ni Diana sa kanyang isip. Lalo siyang sinalakay nang hindi maipaliwanag ng kaba. Mabilis na narating niya ang bahay ng dalaga, subalit wala ito roon. Ang bahay pala na pinaghatiran niya sa babae kagabi ay bahay ng mga magulang nito. Ayon sa mga ito, ay sa isang kondo nakatira si Diana sa may Padre Paura Street, Ermita, Manila. Nagmamadaling muling pinasibad ng binata ang motorsiklo at tinungo ang address. Samantala, sa condo unit ni Diana ay may mga kahinahinalang lalaki ang nakapasok. Nakita ito ni Diana sa kanyang monitor na nakakonekta sa maliit na surveillance camera na lihim niyang ikinabit sa mga entrance at exit ng kondominium. Lalo ang mga bintana at fire exit na malapit sa kanyang unit. Maging sa gawin ng rooftop. Ganoon kasigurista ang babae
Magaling ito sa paglikha ng mga DIY na armas at device tulad ng mga surveillance cameras at tracking device. Nakita niya sa isang bahagi ng rooftop, nagdaan ng isa. Nagulat pa siya nang makitang nagpalit ito ng anyo at naging halimaw. At parang butiking gumagapang sa dingding papunta sa rooftop. Ang dalawang kasama nito ay sa main entrance naman nagdaan at sumakay ng elevator. Nakita niya ang kinaroroonan niyang floor, ang pinindot ng mga ito. Naramdaman niyang uminit ang suot niyang mutya. Lumakas ang kutob niya na siya talaga ang pakay ng mga ito. Subalit bakit? Paano siya ng mga itong nakilala at natuntun? Wala siyang matandaan ng mga malalakas na nilalang ng dilim na siyang nakasagupa sa kanyang trabaho. Gigil naman ang isang lalaki na naghihintay sa senyas ng mga kasamahan sa loob. Nakita niya sa mata ng nobyo ng aswang na tumiwalag sa kanila ang mga rumihistrong imahe nang huling nakita nito sa gabing mapatay ang kanyang kapatid. Bago nila pinagpiestahan ang laman at dugo ng lalaki, ay tinignan nila ang mga mata nito. Ang mga imaheng nakita nito nung gabing iyon. At si Diana ang nakita nila sa mata ng lalaki. Ang babae ang nagligtas dito. Kaya tiyak niya na may kinalaman ng dalaga sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hinanda ni Diana ang sarili. Alam niyang malakas ang mga makakasagupa. Lahat ng mga munti, ngunit malalakas na armas na gawa niya mismo, ay kinabit na nito sa katawan. Sasalubungin niya ang isa sa rooftop habang hindi pa nakakarating ang dalawang kasama nito. Nag-iiwan siya ng orasyon ng pamako sa bawat niyang paghakbang. Ito'y upang walang masamang elemento ang makapasok sa loob. Narating niya ang rooftop. Napalingon kaagad ang halimaw nang maramdaman ang kanyang presensya. Pagaling. At hindi na kami maghahanap, babae. Ngayon ay magiging hapunan ka namin. Sigasing nito sa dalaga. Saka nagpakawala ng isang makapanindig balahibo at mahabang alulong. Sinyalis ito para sa mga kasama na natagpuan na nito ang pakay nila. Nakangisi nitong sinalakay ang dalaga, ngunit nakailag si Diana. Ginamit ng dalaga ang mga alam na taktika sa martial arts at self-defense. Ilang pag-ilag pa mula sa pag-atake nito ay nagawa ng patamaan ito ng dalaga. Isang lason at orasyong karayom na nakakabit sa kanyang pulseras ang naibaw ng dalaga sa isa sa mga ito. Nang gilala siya nang makitang unti-unti itong natutunaw na parang plastik. Ilang saglit pa ay naging malagkit na likido na lamang ito. Siya naman pagsulpot ng tatlo pang mga halimaw sa kanyang harapan. Ang mga pangit itong mga itsura ay nagbigay ng kaba at bahagyang takot sa kanya. Isa-isa na siyang sinalakay ng mga ito. Pinilit ni Diana na gamitin ang kakayahan ng kanyang mutya sa bilis ng pusa kahit hindi pa niya ito gaanong kabisado. Sa bawat pag-atake sa kanya ay nakakapag-iwan siya ng malubhan sugat sa mga ito. Di niyo ako basta masisindak mga hangal dahil hindi ko susuko ang buhay ko ng ganun lang. Sabay-sabay tayong lahat na mamamatay. Gigil na sambit ng dalaga. Nakakaramdam na rin ito ng panghihina. Ngunit nagawa pa rin niyang patamaan ng kanyang may laso na palamuti sa buhok ang isa sa mga ito. Nakita ng mga kasamaan nito ang pagkatunaw na tinamaan ni Diana. Nang mga sandali namang iyon ay nasa tapat na ng kondo si Biboy. Huwag naman sana, Diyos ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag nagkataon.
Bulong ng binata sa sarili. Agad siyang bumaba sa kanyang motorsiklo. Ngunit lalong sumikdo ang puso niya sa kaba. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari sa babaeng mahal niya. Naunang pumasok ang mga multo sa gusali upang hanapin si Diana. Isa sa mga ito ang nakarating sa rooftop. Kitang-kita ng multo na halos manglupaypay na ang dalaga sa pakikipaglaban. Tila lahat ng lakas nito at anting-anting na taglay ay nagagamit na ng dalaga sa pagtatanggol sa sarili. Boss, magmadali ka. Baka hindi na tumagal sa laban si Major Aragon. Mensahe nito sa binata. Leche, nasan ka? Nasan si Diana? Tarantang sagot ni Biboy sa kanyang isip. Tapos, dali. Sambit pa ng multo. Nakita kasi nitong pinagtutulungan na ng dalawang aswang ang hepe ni na Biboy. Hindi na magamit ng dalaga ang orasyon na pamako. Mahina pa siya para gamitin ito ng paulit-ulit. Nagamit niya na iyon sa loob ng gusali bilang proteksyon sa mga tao sa loob. Isa sa mga aswang ang nakahagip sa kwintas ng dalaga. Naputol ito at tumilapon ang mutya. Nawala na ng proteksyon sa sarili si Diana. Sinamantala iyon ng isa sa mga aswang. Pinatagusan nito ng kanyang dila ang sikmura ng dalaga. Iyon ang tagpong inabutan ni Biboy. Diana! Hindik na sigaw ng binata. Napangisi naman ang halimaw nang makita si Biboy. Hinugot nito ang dila sa katawan ni Diana at waring inaasar ang binatang tenyente na nilalasap pa ang dugo ng babae. Saka ibinagsak sa sahig ang nangihinang katawan ni Major Aragon. Ikaw yung lalaking nakita naming nag-uusyoso sa creek. Sinasabi na nga ba, may kakaiba sa'yo. Ngising sambit nito sa nanginginig sa galit na si Biboy. Mga halimaw, uubusin ko kayong lahat, mga hayop kayo. Gigil na sigaw ng binata. Sabay ng pagbabago ng anyo nito. Ipinagtataka ito ng mga multo sapagkat hindi naman ginamit ni Biboy ang mutya ng aswang. Papaano nagkaroon ng kakaibang pakpak ang binata? Nagkaroon ito ng medyo matulis na taenga, mga pangil at matutulis na kuko. Nakita rin nila ang pagliwanag ng balat nito sa dibdib sa tapat ng puso. Hindi na nakuha pang makahuma ng mga aswang na mandurugo nang isa-isa silang salakayin ng binata. Buong bangis na hinablot at winarat ni Biboy ang mga katawan nito. Halos pumulandit ang dugo ng mga tampalasan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hanggang sa unti-unting natunaw ang mga ito. Saka lamang nabalingan ng binata ang babaeng minamahal. Napapalibutan ito ng mga multo. Wala nang magawa ang babaylan upang magamot ang dalaga. Diana, narito na ako, Diana. Pigil ang mga luhang bulalas ng binata. Pinangko niya sa kanyang kandungan ang ulo ng dalaga. Ngunit parang ayaw nang dumilat ng dalaga. Niyugyug niya ito ng marahan. Diana, narito na ako, Diana. Sambit ni Biboy na hindi na napigil ang pag-uunahan ng mga luha sa pagpatak. Bahagyang dumilat ang mata ng dalaga. Malungkot itong ngumiti. Inaplos nito ang luha ang mukha ng binata. Saka mahinang nagsalita na halos ay pabulong. Mahal din kita. Tugon ng babae. Patunayan mo sa akin, Diana. Huwag mo akong iiwan. Huwag ngayon. Hindi kailanman. Pakiusap pa ng binata. Hindi niya matanggap na mawawala ang dalaga. Ngayon pa na alam niyang mahal din siya nito.
Biboy. Huling sambit nito bago tuluyang ibinikit ang mga mata. Pinigil ni Biboy ang pagkakahulagpos ng sigaw sa kanyang bibig. Parang biglang nagsikip ang kanyang dibdib sa matinding sakit na nararamdaman. Ang kaninang pinigil na luha ay naging higpi, naging panaghoy. Patawarin mo ako, Diana. Huli na akong dumating. Sa kabila ng mga luha ay sambit niya habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng babaeng iniibig. Pinapangako ko sa'yo, wala akong ititir sa mga halimaw na yon. Hindi ako titigil hanggat hindi sila napupuksan lahat. Usal pa nito habang patuloy sa pagluha. Tila hindi kaya ng binata na bitawan ng katawan ni Diana. Boss, kailangan na nating ayusin ang bangkay niya. Ang untag ng multo. Tila wala sa sariling tumayo ang binata. Unti-unting naglaho naman ang kanyang mga pakpak at nagbalik na sa dating anyo ang kanyang itsura. Nawala rin ang liwanag ng balat niya sa dibdib. Pinangko niya ang bangkay ni Diana at dinala sa silid sa sarili nitong unit. Inihiga niya ito sa kama at muling pinagmasdan. Kami na ang bahalang umayos sa kanya, bata. Palalabasin naming aneurism ang kinamatay ng boss mo. Ani pa ng multo ng guro. Hindi na lang kumibo si Biboy. Tiniyak ng mga multo na walang mga ebidensyang maiiwan ang pagdating ng mga aswang sa gusali. Natanggal nilang lahat, maging ang mga kamerang gawa ni Diana at ang mga nakuhang footage nito. Maging ang mga kuha ng pagdating ni Biboy doon. Wala sa sarili na nilisan ni Biboy ang lugar at umuwi sa kanyang bahay. Nagpapasalamat siya at tulog na ang anak-anakan niyang si Nene. Kumuha siya ng ilang bote ng beer at dinala sa kanyang silid. Doon ay muli niyang tinignan ang mga nakasulat sa blue book. Napatayo siya nang makita sa aklat ang isang mahalagang oras at petsa. Ngayon ang araw na iyon, magkakaroon ng pagtitipon ng lahat ng mga nasa listahan ng isa sa bahay sa Binondo. Ilang minuto lamang ay kaya niya nang marating iyon. Kabisado niya ang pasikot-sikot sa lugar. 12:00 ang pagtitipon. Tinignan niya ang kanyang relo. Pasado 9:00 pa lamang. Kaya pa nilang paghandaan. Isinagawa na ng babaylan ang pagbaliktad sa huling orasyon sa formula na nasa loob ng mga botelya. Saka sila nagmamadaling nagtungo sa address na naroroon. Gumamit ng orasyon ng panghalina ang babaylan upang makapasok si Biboy. Nagpanggap ang binata na isa sa mga waiter sa nasabing pagtitipon. Hindi siya naaamuyan ng ordinaryong dugo ng bantay pinto sapagkat suot niya ang mutya ng haring aswang. Napangiti ang binata nang makitang naroroon na lahat ang mga kilalang taong nasa listahan. Isa sa mga ito ang lihim na na-corner ni Biboy sa comfort room ng mga lalaki. Ang sikat na action star at tinaguri ang concert icon ng bansa. Agad itong ginamitan ng orasyon ng pamako ng babaylan. At saka ito pinainom ni Biboy ng isang butilya ng formulang mag-aalis ng lakas nito. Napaka-importante ng taong ito sa investigasyon, kaya kailangan niyang mahuli ito ng buhay. Nang mapainom, ay saglit nila iyong iniwanan. Makakatulog ito ng ilang saglit at hindi na makakapagpalit ng anyo ng ilang araw hanggang sa mamatay na lang ito
sanhi ng lason sa formulang nainom nito. Sapat na iyon upang makakuha sila dito ng statement na di na kailangan ng madugong labanan. Nang magsara na ang gusali at magsimula na ang kasiyahan, ay naglabas ang isa sa mga naroroon ng mga bihag. Sa tingin ni B-Boy, ay mga dating membro ito ng mga mandurugo base sa mga itsura nito. Ang mga traitor ay dapat na ginagawang hapunan. Hindi ba mga kasama? Sambit ng isa na kilalang kilala ng binata, pagkat isa itong sikat na mamamahayag. Isang alagad ng dilim pala ito na nagtatago sa likod ng maskara ng makamasang taga-media. Nakita niyang pinagsaluhan ng mga iyon ang dating kasamahan. Habang abala ang mga ito sa masaganang hapunan, ay maingat na pinitakan niya ang mga alak sa nasabing party ng pormulang dala. Natitiyak niyang lahat na may mga dugong aswang at mandurugo ay mamamatay pagkalipas ng isang oras. Ang mga kasaping hindi namang aswang ay mananatiling buhay. Pagkatapos na matiyak na nakainom na ang lahat, ay kumontak na sa kanyang team ang binata. Sa sandaling matunaw ang mga aswang, ay tiyak na magkakagulo ang mga kasaping hindi aswang sa loob. Doon na papasok ang mga pulis upang hulihin ang mga ito. Kinabukasan ay malungkot na tinanggap ng binata ang balita na patay na ang kanilang hepe, bagamat alam niya ito. Naging laman naman ng balita ang pag-amin ng isang action star sa kanyang involvement sa natagpuang bangkay sa creek. Anak kasi ito ng isang kasapi ng samahan ng mga doktor at siyentipikong eksperto sa virus at parasite sa bansa. Subalit iniba na ng babaylan ang alaala nito tungkol doon. Sinabi na lamang nito na ito isang bigong eksperimento ng grupo ng kanyang ama sa pagpatay ng isang uri ng parasitos. Isa-isang nadampot ng mga autoridad ang mga pangalan ng binanggit ng action star. Natuntunan lahat ng kasabwat sa organisasyon ng tinatawag na mandurugo. Tuumano ang mga taga-ibang bansa na mga assassins. Kinukuha ng mga mayayamang negosyante at politiko bilang hard killer at terorista laban sa gobyerno. Maraming mga nahulog sa kamay ng departamento ni B-Boy na malalaking tao sa samahan ng mga siyentipiko at protektor ng mga ito mula sa ahensyang pangkalusugan ng bansa, maging mula sa immigration at custom. Nalansag man at nalipol ni B-Boy ang malalaking sindikato ng mga assassin na mandurugo, ay hindi makadama ng tagumpay ang binata dahil si Diana ang naging kapalit nito. Ang buhay ng babaeng unang nagpatibok sa kanyang puso. Pinoy Kilabot, Misteryo.